Good day mga kaibigan. Once again, this is Motozar, your DIY master. Ako po ay nakikilungkot doon sa mga kaibigan natin ngayon na nabaha ang kanilang mga sasakyan. Kung isa ka man na nalunod sa baha ang iyong sasakyan, ano yung mga dapat mong gawin? Dahil alam natin sa social media, nagkalat ngayon ang sa balita, maging sa balita na panood natin na maraming mga motor, mga sasakyan ang talagang nabaha, no? Nagising na lang na ang mga sakyan nila ay napasok na ng tubig. Yan yung ilan sa mga videos na napanood natin sa social media. Yan, yung talagang mga binaha. Ngayon mga kaibigan, kung ang iyong sasakyan ay binaha, wala na tayong magagawa dyan kung nagisnan mo na nalunod na sa baha at alam mo na pinasok na ng tubig ang iyong makina. So gamitin kong halimbawa itong sasakyan na available ako ngayon, yung nandito. So hindi ko magamitan ng luma, pero ito applicable sa mga, syempre applicable sa mga lumang sasakyan, no? Kia Pride, Owner Type Jeep, Tamaro FX, Light Ace, sa lahat ng mga subscribers natin na mga sasakyan na ginagamit natin para sa tutorial. Ito kasi medyo hindi ko pa gaanong ini-expose. Di ako gaanong nagfo-focus sa modern na sasakyan ngayon kasi doon ako nakafocus sa mga decarburador. Kahit na ito yung sasakyan ko ngayon. Mga kaibigan, kung alam mo ito itong scenario na ito, itong video na ito, para ito sa mga talagang napasok na ng tubig yung kanilang makina. Okay, alam mo na talagang pinasok na. Yung ibig sabihin, yung tubig ay umabot na dito sa itaas. Mga kaibigan, ang dapat mong gawin, number 1 is kumalma ka lang. Yung sasakyan mo, aandar ulit yan. Okay? Basta, magawa mo yung mga dapat gawin. Aandar yan na hindi ganun kalaki ang iyong magagastos. Gagastos ka man, pero hindi ganun kalaki. Kasi nagawa mo yung mga sumusunod na babanggitin ko. Number 1, unang gawin mo, wag mong susian. I mean, wag mong paandar, ay wag mong i-on yung susian. Okay? Wag mong i-on yung ignition switch. Yun. Bakit? Kasi yung ECU niyan, wirings niyan, kung luma sasakyan, yung mga wirings niyan, pwedeng mag-circuit yan kasi may mga nabasa na linya. Kung modelo yan, lalo't modelo, ay huwag na wag po. Lalo kung alam mo na nabasa pati yung ECU, naku po, todas na kapag inon mo yan. Bakit? Pwedeng mag-ground yan at mas lalong maraming masisirang linya. Marami kasi itong mga modelo, electronics na yan eh. Kapag ka na-on mo yan at nag-circuit, patay ka ngayon, napakaraming, ang laki yung magagastos. Yun yung number 1. Huwag mong isusi, huwag mong pandarin. Pangalawa, huwag mong i-crank, no? Huwag mong i-crank. Ngayon kung naisusi mo, tas crank mo pa, ano ba ibig sabihin ng crank? Yung niredondo mo yung starter. Nako, napasok na ng tubig yung makina mo eh. Ngayon, ang tubig hindi nako-compress. Mabibingkong yung mga connecting rods mo. Kung yan man ay 3 cylinder, yung tatlong connecting rod, or maging isa o dalawa lang doon, or kung 4 man, nako, todas. Bakit? Ang tubig hindi nako-compress. Ibig sabihin, hindi yan talaga, hindi nako-compress mga kaibigan. At yun yung nagiging sanhi ng pagkabingkong ng inyong connecting rod. So, wag mong i-crank. Then, pangatlo na dapat mong gawin, i-drain mo lahat ng fluids. Mga brake fluid mo, lalo na yan. Yan, dapat talaga ma-drain yan mga kaibigan. Kung kaya nyo ng DIY, pwede. Pero, mas maigi na dalhin ninyo sa mga mekaniko talaga. I-drain yung langis sa engine oil, i-drain yung langis sa transmission, i-drain yung langis or brake fluids. Kung naka-differential naman kayo, yun, hindi naman gaanong napapasok ang differential eh. Pero dito tayo concern natin, makina, brakes. Tapos, napakarami na lilinisan mga kaibigan. Basta i-drain mo yung langis, i-drain mo yung transmission oil or gear oil, o kung automatic man, ATF or CVT fluid, yun, i-drain niya mga yan. Kailangan talaga palitan niya mga yan. Wag na wag ninyong kung umandar ay goods na. No. Mapalitan dapat yung mga liquid niyan, mga oils niyan mga kaibigan. Yung mga oil niyan, mapamakina at saka transmission. Okay? At yung mga ibang mga ibang na damage, electrical,
eh nangyayari din yan kapag sinusian mo na hindi natuyo yung mga linya ng wirings. Now, after mo ma-drain, after na mapalitan, pati air filter mga kaibigan ha, tanggalin yung air filter. Linisan yan, yung hanggang sa intake dyan. Tapos dito sa spark plugs naman, tanggalin nyo yung mga spark plug. Tapos sa kanyo, pwede yan i-crank. Ngayon, pag nag-crank nyan, mailabas kasi yung mga tubig. Pero take note, bago kayo mag-crank, dapat tiyakin ninyo na natuyo na, i-blower na yung lahat ng linya sa dashboard. Given na yun, lahat ng mga nasa loob ng makina na kotse na nabasa, upuan sa loob, lahat yan. Dapat yan, i-blower na yan, natuyo na yan. Kasi kasunod naman nun, magpapalit ka na ng mga langis, di ba? Papalitan mo na yung mga langis niyan, papalitan mo na yung mga fluids, brake fluid, lahat yan. Pag napalitan na yan, kahuli-huling gagawin mo kasi, after nyan, napatuyo na rin yung linya, napatuyo na yung mga wirings doon banda papunta sa ECU, yung ECU mismo, na-blower na, yan. After nyan, pag sinusi mo na yan, maglalabasan na yung mga check engine yan. Ngayon, kailangan mo scanner doon. Kailangan na scanner doon. Pero at least, nagawa mo yung mga basic talaga, no? Basic. Na wag mong i-start, wag mong tangkaing susian. Kasi mas maraming masisira. Ngayon, yung mga check engine na yan, normal, may mga lalabas talaga dyan ng mga check engine. Pero, madidetermine naman yan ng scanner. At least, hindi ganun kalala ang sira na nadali mo doon sa loob ng makina mismo. Kasi maaring after mong susian, pag nakita mo yung mga check engine, maaring yung mga sensors niyan. Kasi nagkaroon nga ng mga grounding or nabasa or hindi mo pa napatuyo, kaya tiyakin talaga yung mga nakaipit, nakasuksok na mga sensors dyan, yung mga sensor na yan. Napakaraming sensor kasi sa mga bagong sakyan eh. Yun ang dahilan kung bakit sensitive yan sila. Dapat tuyong-tuyo bago nyo susi. Then okay, nasusian mo na. Okay? Na-on mo na yung dashboard. Try natin. Let's say ganito ang nangyari. Susian natin mga kaibigan. Okay. Ganyan. Tapos walang lumabas na check engine. Ito yun eh. Yan kasi, ito kasing sasakyan na ito, hanggat di umandar yung makina, meron yung check engine na yan. Ngayon, pagkasusi mong ganyan, ayan, may check engine na ganyan, pero di natin alam kung meron talagang problema. Ang gagawin yan, ika-crank mo kasi yan eh. Ngayon, para matiyak na walang tubig talaga sa makina, ang gagawin, tanggalin yung mga spark plug mga kaibigan. Okay, applicable kahit sa mga lumang sasakyan ha. Tanggalin yung 4 na spark plug. Kasi ito 4 cylinder. Kung 3 cylinder, tanggalin yung 4 o 3 spark plug. Saka ka ngayon mag-crank. Okay? Ika-crank mo yan, aandar yung starter. Ilalabas na yung mga natirang kahit kukunting tubig doon sa combustion chamber. Okay? Sa ibabaw ng piston, sa cylinder wall, maging doon sa galing sa intake manifold, hihigupin, mailabas yun. Okay? Mailalabas doon sa exhaust, mailalabas din dito sa itaas. Pupugsit yan pataas yung mga tubig na yun. Yun yung dahilan kung bakit kailangan mo i-crank at kailangan magtanggal ka ng spark plugs. Okay? Sa mga di gasolina lang yun. Sa mga diesel naman, yung ibang usapan yun. Nakafocus ako sa gasoline engine. Sa mga luma, mas madali. Mas madali sa mga naka-owner type Jeep, mga light is baka hindi naka-ECU. Mas madali. Okay? Ito, medyo komplikado kasi ito kasi yung na-showcase ko sa inyo na na sasakyan. Kasi wala dito yung mga sasakyan ko na luma or mga traditional. Okay. Ito kasi sa Toyota Vios, pag i-on mo yung susi, pag di ka pa nakaanda, nandyan yung mga lights na yan, check engine. At ito yung power EPS, electrical power steering, battery, park, door, seat belt, blue temperature, ibig sabihin malamig pa kasi di ko pa nang pinaandar. Check engine, tapos yung oil. Pag pinaandar mo na yan, dapat yan mawawala. Yan,
kawalaan na. Door kasi nakabukas ako. Parking brake meron kasi naka-park. Tapos blue temperature kasi malamig pa. Yan yung mga normal na magpapakita. Ang masama niyan, yung check engine nagpakita kapag kahit umaandar ka na, ibig sabihin may problema, may mga sensor na may problema. Okay? Or merong mga data galing doon sa mga component na kinabitan ng sensor ay merong mga error code. Yun, ganun kasi yan. Dito sa sasakyan kong ito mga kaibigan, hindi ako gaano pang nag-i-expose nito kasi hindi ako nakapokus sa bagong sasakyan eh. Alam nyo naman sa akin, si DIY Master, si Motozar, ay lagi tayo sa luma carbureted engine. Kaya hindi ako nagagawa ng mga tutorial dito. Siguro after 5 years siguro, pagka may mga issues ng mga sakyang ganito, ay saka lang tayo magbubuo ng mga tutorial galing sa sasakyan na ito. First time nyo na makita ito, pero matagal na itong sasakyan sa akin. Matagal na ito, ngayon ko lang pinakita. Kasi kailangan ko kasing kailangan kong magpakita ng video tungkol doon sa nangyayari ngayon, yung nabaha. At wala akong magamit na ibang sasakyan. So, no choice ako. Hindi ko nga sana i-expose ito eh. So, thank you. Sana nakatulong mga kaibigan, no? Anong dapat gawin? Kumalma ka, huwag mong paandarin. Pangalawa, tanggalin lahat ng fluids, tanggalin lahat ng mga langis, tanggalin air filter, tanggalin spark plug, i-blower lahat ng linya. Pangatlo, mga linya ng wirings dapat tuyo yan, alam mo. Then pang-apat, saka magpalit ng langis, palit ng air filter. Okay, huwag mo muna ikabit yung spark plug. Pang-lima, yun na yun, mag-crank ka na, lalabas yung mga tubig na naiwan doon at higupin yung nasa intake, sa throttle body, lahat. Pero tiyakin na malinis, natuyo yung mga tubig-tubig, moisture doon sa inyong mga sensor, para pag inon ninyo hanggat maaari, kunti lang yung may problema, mag-check engine. Kung luma man, walang problema, wala nang check engine eh. Carburetor, linisan nyo lang din, no? Isprayhan nyo ng carb cleaner, tanggalin lahat ng latak, putik. Ito pwedeng malatak kasi yan, basta given na kasama na yun. Syempre pag naglinis kayo din, syempre pagkabit nyo dapat tuyo na, no? Yun lang mga kaibigan, Motozar, your DIY Master. Thank you for watching.